Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder. Itong speech na ni VP Sara Duterte na ngayon, no, ginawa niya ngayong araw. Or earlier, siguro earlier recorded, tapos isinaere o nilagay sa social media at lumabas din yan sa mainstream media of course. Ngayon, marami pong nagtatawanan at medyo naiinis sa ginawang speech ng Vice Presidente. Dahil dito sa speech ito mga ka-Wonder, nagbigay siya ng assurance. Sa taong bayan, alam natin na malaki ang epekto ng digmaan dyan sa Middle East. At of course, ano bang pag sinabi mo Middle East, ano bang mga sources dyan na kinakailangan ng buong mundo? Numero uno dyan yung langis. So pag yung langis ay naapektuhan din yung ibang produkto. So mararanasan daw yung kahirapan. Sabi niya nga, dama raw ang bawat piso. Kumbaga, in-intensify niya yun. Para of course, ma-feel ng tao yung kanila pong nararamdaman. Well, sinabi niya yon pero imbis na magbigay siya o siya mismo kumilos, magbigay siya ng assurance coming from her na talagang initiative niya, tila nag-uutos lang ang Vice Presidente. At dahil tuloy dyan, nababash na naman siya mga ka-Wonder. Well, panoorin muna natin kung ano ba yung sinabi ng Vice Presidente natin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ang pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan.
Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. So yan mga ka-wonder ang kanyang ulat ngayong March 7 mismo. Yan, pansin natin mga ka-wonder, nagbigay siya ng assurance at dapat daw asahan kumilos ang gobyerno. Ngayon mga ka-wonder, hindi ba kabilang siya sa gobyerno? No? Tandaan natin na siya ay bahagi ng gobyerno at hindi lang siya tagamasid. Yung mga nakikita niya na obserbahan niya, hindi lang siya nagmamasid. Ano? Dahil siya ay bahagi ng pamahalaan. At hindi sapat mga ka-wonder yung sinasabi niyang kumilos ang gobyerno. Bakit? Parang inuutusan mo yung sarili mo kasi ikaw ay gobyerno. At hindi ka lang basta gobyerno, ikaw ay pangalawa sa pinakamataas sa posisyon. Kaya dapat makilahok siya sa solusyon, hindi yung nag-uutos lang. Yan nga yung sinasabi natin, what is the difference between a king and a leader? No? A king, nakaupo, may trono, nag-uutos. Yung tao, sumusugod, siya nasa likod, inaangat, binubuhat. While the leader is the one who instructs, but at the same time, nasa unahan. No? Follow me. Gawin natin to. And makikita natin yan sa Pangulong Marcos. Yung may mga bagay na ganyan, kung Pangulo yan, nagsasabi na siya. Kagaya nitong mga nililikas. Pinadala na yung mga bus, naka-ready na lahat, nililikas na, binabash pa ng mga DDS, yung mga pagtago-tago. Alam mo naman, kampiyon sila dyan dahil of course, they have to do that para sirain yung credibility ng Pangulo. Para of course, mataas yung isa. No? So, ganun lang yung mga style dyan. So, dapat nakikilahok siya dahil ang punto dyan, mga ka-wonder, bilang siya, isang vice-presidente, ay bahagi nga siya ng gobyerno. No? Kaya ang panawagan ay dapat may kasabay, may equivalent siya na actual na pagkikilahok, no? O pagresolba sa problema. Hindi nagsasalita ka lang. Kasi maraming matatalino dyan na nagsasalita rin eh. But what's the point kung hindi ka naman kikilos? No? Kaya nga sa ating mga Pilipino, meron tayong trademark na sinasabing bayanihan. Yung bayanihan yan, lahat bumubuhat. Wala ka may kita na nandun sa loob ng bahay habang bunubuhat ng tao. Yung bahay, di lalong bumigat. No? Yung iba nagtatatalon pa siguro. Nagsasasayaw pa. Hindi ganon. Dapat makilahok ka sa pagbuhat. Kasi sabi mo, parang sinabi niya, rest assured, kasama mo kami. Hindi ka nag-iisa. Kasama ang gobyerno. And then, all of a sudden, kumilos kayo. Parang napaka opposing ng sinasabi niya. No, parang hindi siya nag-jive, hindi siya nagra-rhyme dun sa sinasabi niya. Kumbaga dun sa sinasabing you have to walk the talk, no? Hindi puro ka lang talk. Sa pa doon mga ka-wonder, gumamit siya ng impluwensya. Dahil pangalawa, siya sa pinakamataas sa posisyon, ano? Ang gawin niya, gamitin niya impluwensya at magpulong at makipag-coordinate siya mga ka-wonder, no? Kasi siya ay may kakayahan unless ayaw niyang tumulong sa gobyerno. Gusto niyang magpasaway. Gusto niyang asarin si PBBM. Sayang yung pera.
dapat wala ka ng pondo. No? So ano dapat niyang gawin? Bilang Vice Presidente may kakayahan, dapat magpatawag siya ng interagency meetings. Ang daming mga ahensya dyan na may kinalaman dun sa mga nabanggit niya para maresolbohan, sabi niya nga, mabuffer, kasi hindi mo pipigilan yan eh. Dahil ang impact niyan ay nagmula dun sa Middle East, which is one of the sources ng ginagamit ng power, ng energy, yung langis nga. Although may sarili tayong sa atin, pero umaangkat pa rin tayo yung pagkakaalam ko kasi hindi sapat. Baka maubos agad. Pero konti-konti lang kasi nagagamit naman natin yung sa atin para dito sa Luzon. So magpatawag siya ng meetings. Makipag-ugnayan siya sa mga ahensya. Gaya nung sinasabi natin na may kinalaman. Speaking of energy, of course, number one dyan yung DOE. No? At yung DTI, yung mga trade and industry, yung mga palitan, of course, gumagamit yan ng mga bagay na naapektuhan yung enerhiya. And of course, yung DOTR, yung mga pagbiyahe-biyahe na gumagamit din yan ng mga langis. Sabi niya nga, gumamit daw ng bike, kung ano ba makatipid. So, yun lang ba isasuggest mo? Kasi ang punto ron, mga ka-wonder, hindi lang panawagan sa publiko ang tungkulin. No? Lahat tayo may panawagan sa gobyerno. No? Nakikialam ka. Pero ano bang tungkulin ng isa bang Vice Presidente? Gamitin niya ang posisyon niya, mga ka-wonder, upang makipag-coordinate siya ng konkretong aksyon. Konkreto hindi lang yung suggest. No? Konkretong aksyon ng mga ahensya. Hindi yung utusan mo yung mga yan. No? Isa pa, maglatag siya ng konkretong palisiya. No? Yung mga proposals sa mga sinasabi niyang mga kakausapin niya. O kahit sa sarili niya muna. Kasi may power siya. May pondo siya. Kasi hindi lamang general statement yung sinasabi rin tulad na kumilos kayo. Parang inuutusan. Ang Pangulo nga, hindi ganyan nagsasalita. Siya mismo ang kumikilos. Ginagawa niya. Nakita nga natin, nagpupunta pa sa tulay. Na pinagtatawanan nga siya ni dating Commissioner Rowena Buangson. Aguanson, Na pinagtatawanan pa siya kung ano-anong bash sa kanya niyan. At meron na naman dito kanina, may mga bash na naman yan. No? Na sinasabi, ano raw ginagawa ng Pangulo? Saka nakita ng Pangulo na ganun. Na talagang dapat maging proud ka. Na talagang ultimo mga maliliit na bagay, talagang pinapakailaman niya. No? Syempre, number one na kayo, wala naman kayong magagawa. Because why? ICC, impeachment, and payback time is coming to town. No, kaya yan ang talagang gagawin. Kaya nga sa mga social media, double time ang pambobombard. Puro posting ng Pro Duterte. Si Sara ang Pag-asa. Si Ding kahit kung ano-ano na lang, misa matatawa ka na lang. Kung wala na sa lugar, wala na sa rationality, pati logic mo matcha-challenge kung bakit nag-post ng mga ganong comedy. No? Kaya dapat may konkretong polisiya, hindi lang yung sasabihin mong kumilos kayo. Halimbawa, mga ka-wonder, yung fuel subsidy proposals. No? Paano mong tatrabahuin yan? Yung mga subsidy proposals dyan na nagmumula sa'yo. Paano yung isasagawa yan? Makakatulong ka ba? Meron ka namang pondo sa VP. Baka pwede kang makaambag para dyan. And then yung price stabilization program. Kasi tataas ang mga bilihin dahil chain reaction yan. Pag tumaas ang langis, tataas ang bilihin. No? So, dapat meron kang programa na ma-stabilize yung presyo ng mga bilihin at hindi mahirapan na sinasabi mong dama mo rin at hindi kayo nag-iisa. Wala naman paki ang tao dyan kasi kahit sabihin mo pa yan. Ang gusto ng tao, yung inaabot mo sila. No? So, malalaman nyo na, mga botante Alam nyo na agad ngayon, dito pa lang, na talaga bang may concern o porke nagdeklara ng presidency, kailangan mag-appear ako lagi sa social media para makita nila ako, mapansin nila ako, na lagi akong active. Hindi yun ang hinahanap ng tao. Yung gawa, no? Yung gawa. No? Isa pa, rekomendasyon ng Kongreso. No? May rekomendasyon dyan ng Kongreso, tulong ng transport sector. Yan yung mga bagay, mga halimbawa ng paggawa ng isang polisiya, proposal na pwede mong i-propose yan. Tumulong ka sa mga inter-agencies na yan. Para ito ay maisakatuparan, maging isang konkretong ganap na makatulong sa taong bayan. Kasi ang leader, mga ka-wonder, ay hindi lang nagbabanggit ng problema. Alam na natin yung problema, given na yan. No? Matalino na yung mga taong bayan ngayon. Except lang dun sa mga uto-uto na sana kung gusto niyo maging matalino at mapuri kayo buksan niyo na yung isip niyo, no? Nababanggit lang yung problema lagi.
Nagbibigay siya ng malinaw na plano. Dapat magbigay ka ng plano, hindi lang yung problema. Be part of the solution, not just suggestion. Kasi kung suggestion, uulanin ka ng suggestion. Pagkarami-rami. Isa pa, magpakita ng accountability sa sariling tanggapan. Yung OVP, yung tanggapan niya, may accountability ka bilang gobyerno, hindi lang yung pautos-utos. So, ang office ng VP ay may budget. Yan, laki-laki ng budget mo. Ikaw nga lang yung VP na may confidential funds. Di ba? Para saan? Ba't parang hindi mo ginagamit? Saan ba nagagamit yung mga pera? Kaya sasagutin mo yan dun sa impeachment trial. No? Kasi parang walang inilalabas na pera. Pero yung travel spree, kung ano-ano di ba? Wagas. Kasama yan dapat sa mga pananagutan. Yung budget, yung staff, yung programs, meron kang accountability sa iyong tanggapan. Sila, i-delegate mo sila. Sabihan mo sila na ang tanggapan mo ay bukas. Mga ganun ba? Hindi yung puro utos. No? Kasi maaring gamitin niya ang sarili niyang opisina para tumulong sa mga relief programs. Para maibsan yung paghihirap. Magbukas siya. Magbigay siya dyan. Tinuturuan na nga natin. Sinasabihan na nga natin. Magbigay siya ng mga relief programs. Pupunta rin sa OVP. At least may nagagawa siya. Diba? Economic assistance or policy research. Nagre-research dyan para maibsan, makatulong. No? Makapag-assist economically sa mga mahihirap, yung mga nakakaramdam, no? Yung kinakapos talaga. Isa pa, iwasan yung tono ng parang hiwalay ka sa gobyerno. No? Una, sinabi mo, kaisa ka. And then all of a sudden, dinetouch mo yung sarili mo. Para kang you are living as an unhinged dun sa reality. No? Sinabi mo kasama ka. And then all of a sudden, kumilos na kayo. Diba? Parang Diyos mio, parang contrary to what she has just spoken. Parang hindi ka makapaniwala. No? Kaya nga nagiging comedy tuloy. So kapag ang isang official, mga kawander, nagsalita na parang outsider siya, hindi siya kasama dun sa frame, nagkakaroon ng kalituhan. Teka, gobyerno ka, diba? Pati inuutos mo sa amin. No? Parang yung kwento na narinig ko. Ang tapang daw ng Pinoy. Tapos tapang ng Hapon, ang tapang ng Echekwa. O sige, kung sino maunang matapang tumalon. Sabi ng Chinese, ako tapang, talon. Okay. Sabi naman ng isa, ako, German, talon, tumalon. Sabi ng Pinoy, ako tapang, sabay tinulak yung Hapon. No? Hindi ganun. Dapat kumilos ka mismo, ipakita mo na hindi ka kasama. Nakasama ka. Hindi ka outsider, no? Kasi ang mensahe nitong ating Vice Presidente ay dapat nagpapakita siya. Nakasama siya sa pamahalaan. Kasasabi niya lang kasama raw siya sa mga bagay na yun . Binigay niyang assurance and all of a sudden dinetouch mo yung sarili mo. Parang napaka-ironic Hindi sinasabi mo tapos ikaw mismo dinetouch mo yung sarili mo. So magpakita ka ng leadership, no? Lalo na tatakbo ka sa 2028. And then, ganyan lang. Ayan, mga botante, kitang-kita nyo na. Again, yung mga bobo dyan, yung mga kulto na basta, wala na kaming remedyo sa inyo. Tortado na kasi yung mga utak ninyo. Pero yung mga nag-iisip na kaya pang ma-enlighten at kaya magtimbang para sa inyo, enlighten kayo, buksan yung isipan nyo. Kasi ang tunay na leader, mga kawander, ay may initiative. Hindi mo kailangang utusan. Lalo-lalo na, ikaw ay may kapangyarihan at meron kang mandato, meron kang initiative to act, no? Yung mag-initiate ka ng isang action at hindi lang nagbibigay ng payo, ano ka si Helen Bella, ano ka si Kuya Eddie, no? Puro ka ng payo, no? Hindi, meron kang kakayahang kumilos at yun ay trabaho mo. Kasi ang punto rito, ang posisyon ng isang vice presidente ay pangalawa sa pinakamataas. Yung pinakamataas nga, napakasipag . Etong isa naman, alam nyo na, no? Opisyal ng bansa, inaasahan dito yung aktibo mong pamumuno. So yun, para hindi mababash at hindi lang yung basta lumabas sa mainstream at social media para magparamdam, hello, andito ako, active ako. Hindi yan ang kailangan ng taong bayan. Matatalinong taong bayan, dama, kita, natitimbang, nababasa kung sino yung totoong lingkod bayan. At yan ang dapat nating botohin sa darating na 2028. Hindi yung puro utos lang at paramdam lang pero wala namang balak talagang gumawa.
So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video. Para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung tungkol saan itong naging speech ng ating Vice Presidente. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.